Magandang gabi, Harleen. Ano ba ang paliwanag ni Mayor Go sa mga kumukestyon sa kanyang pagkatao at hindi lang sa kanyang pagkatao, pati doon sa mga entry ng kanyang ama sa kanyang birth certificate? June, para nga doon sa mga ilang mambabatas pagkatapos nga ng pagdinig ay mas maraming tanong kaysa sagot ang lumabas sa pagdinig ngayong araw. Sa ikawalong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, muling binusisi ng mga senador ang totoong pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dito muling sinabi ng alkalde na isang kasambahay noon ang kanyang ina na nagngangalang Amelia Leal batay sa kanyang birth certificate na hindi umano niya na nakita at iniwan lamang din umano siya sa kanyang ama. Ngunit kwestiyon ng mga senador kung bakit nakalagay din sa birth certificate nito na kasal ang kanyang ina at ama na si Angelito Guo. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam, wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. Kinumpirma rin ng alkalde na kapatid niya sina Sheila Leal Guo at Semen Leal Guo. Taliwas ito sa sinabi ng alkalde noong nakaraang pagdinig kung saan itinanggi nito na kilala niya ang dalawa. Ngunit makikita sa birth certificates ng mga ito na magkaiba ang petsa ng kasal ng kanilang ina at ama. Why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na chairperson ng komite, batay sa Philippine Statistics Authority, 2005 na at hindi 2003 na irehistro ang kapanganakan ni Mayor Guo. Wala rin anyang record ng kasal ang kanyang ina at ama at wala ring birth record. Na-question din ng mga senador ang pagkakakilanlan ng ama ni Mayor Guo na si Angelito Guo. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Ayon sa PSA, may irregularidad sa naging late registration sa birth certificate ng alkalde dahil wala umano itong supporting documents. Doon sa incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya, nakasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. Para sa akin, ang pag-analisa ko dito, nagsinungaling in applicant eh. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa, pwede kang magtayo negosyo, pwede kang kumuha ng passport, pwede ka rin tumakbo bilang mayor. Inungkat din ng mga senador ang pagkabata ni Mayor Guo. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Meron po. Nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po mga circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. Lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. We want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. Kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same road. Samantala, itinanggi rin ng alkalde ang mga iniuugnay sa kanya na nangangasiwa umano ng kanyang negosyo sa Pogo. I have received
a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Nanindigan si Mayor Guo na wala siyang kinalaman sa Pogo at hindi ito ang dahilan ng kanyang pagtakbo. Hinamo naman ni Senator Raffy Tulfo si Guo na sumailalim sa lie detector test, bagay na handaan niyang gawin ng alkalde. Nais maimbitahan ni Senator Tulfo sa susunod na pagdinig si dating Bamban Tarlac Mayor John Feliciano na nag-endorse noon kay Guo sa pagka-mayor. June, sa pagdinig, sinabi nga rin ni Mayor Guo na hindi niya umano alam na may criminal records yung ilang co-incorporators ng Baofu compound, gaya nung kanyang naging kasosyo na si Huang Jiang na lumalabas na isa palang pugante mula China. Pagkatapos naman ng pagdinig, June, ay nagsalita rin si Mayor Guo sa mga miyembro ng media at sinabi nito na nanindigan siya na isa siyang Pilipino, hindi siya aalis ng Bamban Tarlac at hindi rin umano siya isang espiya. June, pagkatapos nga nitong hearing ay magkakaroon pa ng isang executive session ang Senate Committee on Women at magkakaroon pa muli ng isa pang hearing o ika-9 na hearing kaugnay ng issue. At yan mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, June. Kanina kasi sa pagdinig nga dyan, Harleen, parang lumawak pa yung mga usapin kasi sinasabi nga ni Senator Gatchalian na hindi kwento ang gusto niyang marinig at nagpapatunay yung mga dokumento doon sa parang sumasalungat doon sa mga sinasabi ni Mayor Guo na halimbawa doon sa kinikita ng negosyo ng kanyang ama at kinikita ng kanyang negosyo dito sa Pilipinas, parang hindi aakma doon sa laki ng mga perang pumapasok sa kanila. Parang ganun yan na, Harleen. Tama ka, June, at sinabi nga rin kanina ni Senator Gatchalian na iba yung kwento sa mga dokumento dahil salungat yung ilan sa mga ikinukwento ni Mayor Guo kumpara doon sa mga ipinapakitang bagong dokumento ni na Senator Gatchalian maging ni na Senator Rizzo Hontiveros na nakuha nila mismo sa official records ng Philippine Statistics Authority at maging ng Securities and Exchange Commission, June. Kasi nga sa dokumento lumalabas isa siyang presidente ng kumpanya pero sinasabi niya hindi siya involved doon sa operasyon. Ganun ba yun? Tama ba, Harleen? Kanina, June, meron ding nabanggit na isang personalidad na planong imbitahan ni Senator Hontiveros sa susunod na pagdinig na sinasabi na siya yung isa sa mga kumbaga kasosyo o kasama ni Mayor Guo di umano sa ilan sa kanyang mga negosyo na pinapasok. Pero ang sinasabi ni Mayor Guo ay ginawa lamang niyang staff iyon o nag-aayos ng mga dokumento niya noon bago siya maging mayor at gustong mapasilip June ni na Senator Gatchalian at Senator Hontiveros kung posible bang merong conflict of interest o baka may pagkakataon o dumating o posible na nalabag ni Mayor Guo yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, June. Isa pang punto nga doon, Harleen, yung ipinasuri ni Senator Gatchalian yung building doon mismo, no, yung mga Pogo Hub doon. Kung nakita yung kumbaga yung tawag nito, yung pagpapaano ito ginagawa, nakita na ito yung parang 6 na bilyong piso, yung ano pa lang, hindi pa kompleto. Parang may sinasabi sa parang saan nanggaling yung mga pera, parang lumalabas pa rito yung money laundering, Harleen. June, sinabi nga ni Senator Gatchalian na isa yan sa mga gusto pa nilang mas matalakay sa susunod na pagdinig yung issue nung sa money laundering dahil nabanggit din kanina, June, madagdag lang natin ni Senator Hontiveros sa base sa kanilang research ay yung ilang co-incorporators itong Baofu compound ay isa doon ay convicted na money laundering sa Singapore at meron pang mga ilan doon sa kanila na may criminal records. Kaya isa yan, June, sa ating antabayanan kung mayroon pang mga bagong dokumento na ilalabas sa susunod na pagdinig. Oo nga, kasi lumabas marami ng issue hindi lamang doon sa Pogo, human trafficking, pati nga itong money laundering. Yan nating abangan. Harleen, maraming salamat. Harleen Delgado, nag-uulat muna sa Senado.